Ano niya, Mr. Maravillas, yung mga kontrobersya ngayon? Ito po, hindi ito politika. Sa religion naman po tayo ngayon. Sabi rito mga kababayan sa balik. Bulsa, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, balat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kita kahapon, CBCP head, Vatican document on same-sex couple, blessing does not need further explanation. Di ba mga kababayan? So, hindi lang mga kababayan si Inday ang naliligaw ng landas. Pati yung ating mga religious leaders po, tuluyan ng naligaw ng landas. Pero yun sa aming mga believers po, hindi na po ito bago. Hindi na kami po na sasyak sa ganito mga kwento. Talagang darating ang panahon na talagang ganito. This is the time of Lot. Alam niyo yung nung panahon ni Lot, kung bakit po sinunog yung Sodom and Gomorrah. Sabi po sa prophecy mga kababayan, ang pagdating ng ating Panginoon, the second coming of Christ mga kababayan, isa sa mga tanda, yung tanda ng pagdami ng mga baling. Kaya nga po may term tayo sa dictionary, sodomy. Inango yan doon mga kababayan sa salitang Sodom, kung saan babae sa babae, lalaki sa lalaki na po ang pinauso. Nothing new under the sun mga kababayan. This is just a repeat of history. So bumabalik ang panahon ng Sodom. Kasi nga po, paparating na ang ating Panginoon para i-judge ang buong mundo. Hindi ba ninyo nararamdaman? Kaya hindi na po ito surprise sa amin ng mga believers na sabi ng CBCP mismo, Vatican document on same-sex couple blessing does not need further explanation. Dati ayaw nila, konserbatibo po. Ngayon, binasbasa na. Wak! You see? Palapit ng palapit ang ating Panginoon po. Straight ahead, tribulation. Next exit, rapture of the believers of the church. Ang ibig sabihin po ng church, mga believers po, biblically speaking. But before natin mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ito na po yung mga tanda, signs of the times, mga kababayan. Na tuluyan ang naligaw tulad ni Inday. Naliligaw na ng landas. Pero sa totoo lang po, yung church, the Roman Catholic Church, from the very start po, matagal na silang naliligaw. Sila yung na-prophesy po in the Word of God na tinawag na Laodicean Church in the 7 churches of Asia mga kababayan. Na-discuss ko na siya many times sa mga previous videos ko several years ago. Siguro i-research na lang ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Laodicean Church sa 7 churches of Asia. Na ang nasusunod dyan mga kababayan sa Laodicean Church noon, kaya yung warning ng ating Panginoon, iluluwaan niya kita, I will spew out of my mouth. Ito yung ori ng church, lukewarm na church, na ang nasusunod po, hindi yung sinabi ng ating Panginoon, kundi yung sinabi ng mga church leaders. Diba? Kaya nga po ang topic ng Roman Catholicism po ngayon ng mga pari, hindi naman po yung kaligtasan ng kaluluwa ang sinasabi nila, kundi human rights, climate change, kung ano-ano mga bagay na wala mang kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa. People's rights mga kababayan. At naging mga environmentalist na sila.
Ngayon, yung rights ng mga tao, kasama na yung rights ng mga bading. What? Na makapag-pangasawa po. Kaya kaming mga believers, hindi na po nagtataka kung bakit sila ganoon. Kasi na-prophesy na po siya. Noon pang panahon, may warning yung ating Panginoon. Yung ating Panginoong Hesukristo. But anyway, ibigay ko sa inyo kung ano itong kwento dito sa Philippine Star. So sabi dito, Catholic Bishops Conference of the Philippines President and Archdiocese of Caloocan, Bishop Pablo Virgilio David said that the Vatican document which allows the blessing of same-sex couples speaks for itself. David issued a statement days after the Holy See issued a document titled Fiducia Supplicans that authorized the clergy to bless same-sex couples as long as it was not in the context of marriage or civil union. The document speaks for itself and therefore does not require much explanation, sabi po ni David. Ayos na po yung lalaki sa lalaki, yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Noon kinukondem nila, ngayon po solved na. Kasi po sa katotohanan po, ang dami ng mga ganon sa kanila. Di ba? So sabi dyan, in fact, in paragraph 41, it says, what has been said in this declaration regarding the blessing of same-sex couples is sufficient to guide the prudent and fatherly discernment of ordained ministers in this regard. Thus, beyond the guidance provided above, no further responses should be expected about possible ways to regulate details or practicalities regarding blessings of this type. A blessing generally carried out by the members of the clergy consists of invoking God's benevolence on a person. The document, which published by the Dicastery for the Doctrine of Faith and approved by Pope Francis, received criticism from conservative Catholics who said that the document was scandalous in nature. So sabi dyan, before the CBCP, two bishops, namely Archbishop Socrates Villegas from the Archdiocese of Lingayen, Dagupan, and Archbishop Ricardo Bacay of the Diocese of Tugigaraw, earlier issued guidelines in the respective dioceses about the Vatican document. According to Villegas' guidelines, the blessings for the same-sex couples in those in irregular situations are blessings of mercy, to have pity or both of them, and to give them the grace of conversion so that they can regularize the relationship. So noong panahon, maririnig natin sa kanila yung mga statement na quoting Ephesians 5:3 and Genesis 2:4. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become flesh. Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Malamang pati ito po i-revise nila. Di ba? Kasi yung ikakasal nila babae sa babae, so ang tawag doon, hindi man wife, kundi husband. Yung husband nila, babae na, di wife. Nakakalituan niya, Mr. Maravillas. Parang mali yung ano mo. Nilito nga po ng Diablo eh. And a man, referring to, siyempre, lalaki kasi man, will leave his father and his mother and cleave to his wife. Pag sinabi mong wife, babae. Eh kung yung wife, mga kababayan, lalaki, hindi man yun wife, kundi husband pa rin. What? Di ba? At noon, naririnig natin sa kanila, hindi niya ang nilalang ng Diyos, ang nilalang niya ng Diyos, Adam and Eve, not Adam and Steve. Ngayon, with this new announcement ng Vatican, kinain nila yung kanilang mga sinabi noon na ang nilalang ng Diyos, Adam and Eve, not Adam and Steve. Pero ang katotohanan, mga kababayan, talagang Adam and Eve man talaga po. Binago po nila lahat. Kasi nga po, sabi nga natin, ito ay unfolding prophecy. Ito na yung panahon ni Lot.
malapit na pong sunugin. Di ba? In the tribulation, uulan po ng apoy dahil sa sobra ng umabot ng langit ang kapalaluan ng tao. And that is the judgment, mga kababayan, ng ating Panginoon to this sinful world. At ito yung mga ebidensya na grabing kapalaluan ng tao. Harap-harapan na po, mga kababayan. Ito yung mga gumagawa, mga religious leaders na mismo. What? So, yan po ang mga developments ngayon. Anyway, tayo mga believers, ang ating panalangin na naway buksan pa rin ang kanilang mga puso at isipan sa katotohanan. At iwaksi ang mga kapalaluan, deception ng diablo dito sa ating mundo, sa sangkatauhan, mga kababayan. And we pray for the salvation of their soul, mga kababayan. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Baka lang mga kababayan, gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, i-try po ninyo ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gagawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos po, mga kababayan. Ayos na ayos, Mr. Maravilla.